Mga kaulam, ay ano gang pang-ulam, ay siya aring bidyong are ay inihahandog ko kay Ate Janet na ating isang viewer. Hindi ko alam kung siya ay follower pero alam ko siya ay viewer natin. Aring bidyong are ay buong puso kong inihahandog sa iyo Ate Janet ha. Pasensya ka na at ikaw ay special mention. Talagang ako'y gayon magmahal sa aking mga viewer at sa aking mga follower. Minsan sila ay special mention sa akin, minsan sila ay aking isina-shout out. Ay shout out sa iyo kung gusto mo ako iyong sabayan. Ang aking pagkain ay are. Ara ay bahaw na kanin na aking isinangag sa maraming bawang at napakasarap pag maraming bawang. Yan ay nagpapasarap at nagpapabango ng sinangag. Pagkatapos Ate Janet, ako'y nagprito ng itlog at yan ay kapartner kung ang tawag pa sa amin sa Batangas ay kaarkam na kaarkam niyan. Bukod sa piniritong itlog, Ate Janet, ako'y may tira-tira pa sa rep na paksiw na bangos, hindi ko itinapon at gawa nga ng ikaw iniintay ko. Aking iniinit ang paksiw na bangos, dapat ay aking ipiprito, ay kaya lamang Ate Janet ay ako'y magchuchutor, ay di mag-aamoy isda ako. Kaya iniinit ko na lamang iyan sa microwave. Gawa ng ako'y hindi liligo ako'y nakaligo na kahapon. Ay di iyan nga, pagkatapos ay ako'y nagtimpla ng isang balawbaw na kape. Alam mo ga ang balawbaw, yun ay isang punong-puno sa lalagyan. Wala nga laang dining barakong kape, pero kung dini may kaping barako ay mas mainam iyon. Di ang aking tinimpla ika ng asawa ko ay 3x1, yun pala'y 3-in-1. Pagkatapos ay aking isinabaw sa aking kaning sinangag ang kape, ay talaga namang iyon Ate Janet ang pinakamasarap na parte ng buhay ko. Sa totoo lamang Ate Janet, ang akin lamang kinaiinggitan na tao sa mundo ay si Jinky Pacquiao. Yan ay parati kong sinasabi sa aking mga video. Pero kung kagaya mo din laang na nakatungtong laang yata sa ibang bansa ay masyado ng matapobre, ay hinding-hindi kahit kailan ako hahanga sa iyong kayamanan. Ay pagsasarap ng kain kong are di primera klase. Talaga namang are hanapin. Kung tutuusin are simpleng-simple laang ay are hanapin. Tunay na are kung hindi mo mararanasan ay sabi nga ng aking asawa ay you missed half of your life. Kaming mga taga-Katagalugan, lalo na specifically sa Batangas, kami ay mahihilig sa ganyan dahil wala kaming inaaksaya. Isasangag namin ang kanin kahit yan matigas na para medyo lumambot. Isasangag namin yan sa maraming bawang. Bago'y kami maglalaga ng kaping barako. Minsan ipiniritong hawot lamang ang kapartner ay talaga naman tumbling na kami sa kabusugan. At higit sa lahat, Ate Janet, hindi namin ipinagmamalaki kung mayaman kami at hindi rin kami nang aalipusta ng kapwa kung ang iba'y mahirap. Yun ang aming ugali. Ano man ang marating namin sa buhay, salamat sa Diyos. Kung ang aming buhay ay simpleng-simple lamang, salamat sa Diyos. Ang importante nakakaraos. Yumaman man kami at dumami man ang aming pera at ang aming mga lahat-lahat ay hindi mangyayaring kami maging mang-aalipusta ng kapwa kagaya mo. Hindi po pwede iyon. Yo'y sala sa aming batas. Ngayon, kung para sa iyo ang nagsasabaw ng kape sa kanin ay pangmahirap lamang, ay di ikaw na ang mayaman at kami na ang mahirap. Walang kaso yun. Hindi yun problema sa amin. At higit sa lahat ay hindi namin yun ikahihiya. Dahil sobrang sarap naman kung iyong mamarapatin ay iyong subukan at baka pag yan iyong natikman ay baka araw-arawin mo, baka ikaw mo naman favorite of the day mo na iyan. Ngayon kung ikaw na may nandidiri at sinasabi mong pang mahirap lamang, ay di wala naman akong magagawa, ay di ikaw na. Ako lamang ay may tanong sa iyo, Ate Janet. How to be you? Ha? Paano ba maging katulad mo? Paano ba maging mayaman, maging katulad mo? Turuan mo naman kami at baka kami yayaman din kagaya mo. Wala namang problema sa amin din kung kami naman hindi rin yumaman. Ang importante, maayos naman ang aming mga pag-uugali. Yan nga lang, kami nakain ng nakataas ang paa, nakakamay, sabaw sa kape. Ay hindi mo na yan mawawala sa amin at yung amin ang kinalakhan at amin ang kinagisnan. Wala na, hindi na yan kayang baguhin sa amin dahil di yan kami masaya. Mga steak nga ang ulam mo at siguro yung mga king crab at mga lobster. Ang tanong ko sa iyo, Ate Janet, ikaw gay masaya? Anong buhay ang meron ka? Ikaw gay nakakatulog ng mahimbing sa gabi, wala ka gang inaalaala. Ikaw gay mahal ng iyong asawa. Yun ang tanong ko sa iyo. May nagmamahal ka sa iyo. Ay kami kahit sabaw sa kape, ay kami ihalak-hakan lagi sa bahay at kami masasaya. Pero hindi rin naman kita masisisi, Ate Janet, kung ikaw ay ganyan ka matapobre dahil pakiramdam ko nung araw ang buhay mo'y hirapin din. Pakiramdam ko nung araw ay hindi rin toong kayamanan ang buhay mo. Ay siguro ikinakatikim ng kaunting ginhawa.
Ngayon, nung ikinakatikim ng kaunting ginhawa, ang tingin mo sa iba ay ano na, busabos na, gayon. Ay sa parteng iyo hindi kita masisisi dahil may mga tao talagang kung anong pinagdaanan sa buhay ay kinalimutan at ayaw ng alalahanin, na ang pakiramdam nila sa kanilang sarili ay isa na silang alta sa siyudad. Ay ewan ko kung anong tawag doon, itama mo na lang ako kung ako'y mali. Kita mo nga ako diyan sa aking pagkain na yan, hindi nga ako sinasaway ng aking asawa. Ay ang tanong lang sa akin ng asawa ay kung uubusin ko daw ang iyong isang balawaw na kape at kung hindi ko daw uubusin siya daw ang uubos. Gayon lang ang kasimple ang buhay, walang komplikasyon, walang kahit na anong mga kaartihan. Aba ay kasarap naman Bay gatoong aarte kung hindi naman bagay sa mukha. Ay kaya ako hindi makapag-inarte. Ay baka sabihin sa akin ng taang huwag mag-inarte. Ibagay mo sa mukha mo ang iyong ugali. Nako sa bagay nga, ay talaga namang kung ibabagay mo sa iyong mukha at Janet ang iyong ugali ay bagay na bagay nga. Ang hindi ko ipag-inarte, baka sabihin ng taong wala kang K sa iyong kahit tsurahang iyan. Siguro'y kahit ako'y makarating sa palasyo ng Malacanang o sa White House ng Amerika, gayon pa rin ang aking uulamin. Tingnan mo nga ang gagawin ko diyan sa kape na pinagsabawang ka ng... Yan ang pinakamasarap diyan sa lahat. Yang higop sabaw na iyan. Tapos ang tirang itlog ay iyo pang kakainin. The best. Yan talaga.